Yeah, magandang gabi po at nandito po tayo sa another exciting episode ng Negosyo, Serbisyo and More. At ngayong gabi po ay we have two special guests, none other than two Senatorable 2022. We have of course Dr. Luther Meñano, and of course we have Eagle Princess Mastura. Princess, probably they will introduce nilang ang kanilang sarili later. And of course we have the Mindanao headquarters chairman. We have, please introduce yourself. Dr. Discussion po. Yeah. From Cotabato and Maguindanao. Head MVP, head quarter in Cotabato City, Maguindanao. Ayan po sila. At by the way, ito po yung later we will have the launching of our 2021 MPP. Dapat itong December 6 but because of the lockdown capacity, ito ay na-move natin ng March 21, 2021. At before anything else, by the way, kadadating lang actually ni Senatorable Princess Amor from Turkey, and we would like to welcome Princess. Thank you so much, Eagle Founding Chairman. Yeah, can you say something about your plan for 2022? Yes, good afternoon, madlang people, sa mga kababayan ko. Before anything else, I want to introduce myself. I am Princess Amor Mastura from legendary clan of Sultan Kudarat in Maguindanao. I am Goodwill Ambassador of Peace and Humanitarians and International. So, isa po ako sa magiging tinig ninyo, boses ninyo sa masa dahil tatakbo po akong senatorial candidate for 2022. Isa po sa mga aking mga advocacy ay ang ipagpatuloy ang kapayapaan sa pagitan ng Muslim at Kristiyano. Ang pangalawa po sa aking advocacy ay ang makatulong bilang isang humanitarian leader ng ating bansa at mapagtuunan ng pansin ang problema ng ating mga kababayan dahil alam ko na hirap na sila sa panahon ngayon, lalo na ngayong pandemic. At maraming salamat sa ating Eagle Founding Chairman, Dr. Jake Nabea, dahil binigyan mo ko ng pagkakataon na maipabot ko sa aking mga kababayan yung aking mga advokasya. At sa ating isang magiging senator ng ating bansa, Dr. Luther Meñano, thank you for being with me here. By the way, si Senator Luther's, yes, we have, siya ay nagbigay ng ating mga MPP mission and vision na dati nang ipinalabas sa one of the yung previous episode ng Negosyo, Serbisyo and More. And of course, welcome Senator Luther. Any plan for 2022? Magandang hapon po sa inyong lahat, kay Dr. Jake Nadia, ating chairman, at kay Princess Mastura, at kay Dato Kasim. Magandang hapon po at sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at saan mang sulok ng mundo, tayo ay mga maharlikano Pilipino, taas noo po tayo. Maraming salamat sa episode na ito dahil pinagbigyan tayong ma-interview sa ating adhikain at mga mithiin sa buhay para sa sambayanang Pilipino o mga maharlikano. Ay isa po sa ating mga alituntunin at hikain ay maibsan man lang ang kahirapan ng ating bansa because 70% of the total population throughout the Philippines are inflicted below poverty line. And now I think because of this COVID-19 ay nahirapan pong umusad ang ating ekonomiya. Kaya tayo po'y maninilbihan para maisakatuparan ang hikain na mabigyan ng pansin ang mga mararalitang Pilipino. Pangalawa po ay itong korupsyon na ito dahil ito ay napapahirap sa ating bayan. Isipin mo, 10 billions of funds, 15 billions of funds from our government are just squandered and are just corrupted by those who are in the position. Kaya kailangan po nating labanan ang korupsyon na ito. At ang pangatlo pong adhikain natin ay ang kontraktualisasyon. Dahil marami pong company na kinukontraktualize nila
ang mga isang gawain na yun naman ay for long-term job. So kailangan natin mabigyan ng pansin dahil isang araw wala ka ng trabaho, ikaw ay breadwinner ng pamilya, 6 na buwan baklas ka na sa trabaho, ano pang pantustos ng pamilya mo, pambayad ng renta ng iyong inupahang bahay o yung billing ng tubig, ilaw at iba pa, at pantustos sa edukasyon ng iyong mga anak. Ano pang magagawa mo kung ikaw ay baklas na sa iyong trabaho? Kaya those long-term jobs, we will define as a long-term job. Those who are contractual in nature, we will define as contractual in nature para wala nang makikita nating palihis at mga butas na batas sa ating bansa. At ang pang-apat po ay itong mandatory livelihood to every Filipino families, appropriating funds thereof for other purposes. Ito'y talagang isusulong ko dahil itong SME ngayon, small medium enterprise, ay napakataas ng interest rate. Pangalawa ay mayroon pang sangkatutak na requirements doon sa tinatawag na collateral. Kaya itong livelihood natin is walang collateral, only sharing scheme. Might be 70-30, 70% will be for individual or a company or an entity, then the 30% will goes to the government as a sharing scheme for a lifetime. Walang babayaran, kung livelihood yan, hating kapatid, andyan yung gobyerno, andyan ang taong bayan natin para sa kanila. So yan ang ating isinusulong upang maibsan ang kahirapan na dinadanas ng ating mga kababayan. At ang panglima ay itong aquaculture sa Senado na yun ang palayaw ko. Isulong natin ang aquaculture sa Senado dahil sa ngayon nag-import na tayo ng galunggong. Samantalang galunggong sa Surigao City noong nasa elementarya ako ay 50 centavos lamang. Subalit after 30 years nakita ko ang gap, nag-times 300 siya. So that is 150 pesos to 200 pesos, naging 400 times ang presyo ng galunggong from 50 pesos during my elementary grade in Surigao City. So ibig sabihin yan, kung hayaan natin after 30 years mag 300 times ang 150 pesos, maging 45,000 pesos na ang kilo ng galunggong after 30 years. Ngayon ay nasa edad akong 46, after 30 years, 76 years old, medyo matanda na, 45,000 na doon ang galunggong. Paano pa ako makabili? Sa kahirapan dadanas at patanda tayo ng patanda, wala ng income. Anong mangyayari sa buhay natin at mas lalong anong mangyayari sa susunod na henerasyon kung hindi natin isipin kung sinong nararapat para sa ating gobyerno, na hindi yung mga kurakot ang ating ibubuto, kundi yung tao na may sapat na kaalaman, tapat sa serbisyo at talagang palaban para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay, maraming napakaganda ng advokasya mo, Senator Rebol Luther. At yun po ay papalabas po natin ang ating special video on the advocacy of Senator Luther. At may dumating po tayong grupo po ito ni Sara Duterte, Mayor Sara Duterte. By the way, this is Pastor Anthony Sibug at siya po ay representing El Shaddai tsaka grupo ni Mayor Sara Duterte at ang Team Pacquiao. Pwede kang bumate. Maraming salamat po at Dr. J, unang-una kay Allah, sa ating Diyos Amang nasa langit, Senator na 15 million yung ating botong solid vote, Senator Luther, Yeah. and Of course, Princess Mastura more. The next senator also. The next Senator also, Of course, Mindanao Mindanao, headquarters. the headquarters of Chairman. Mindanao, Dato Dato Kasi. Idris Kasi. Yes, maraming salamat po sa inyong pagdalaw dito sa MPP Maharlika People's Party headquarters. By the way, si Anthony Sib is also one of the associate trustee ng MPP. At nagpapasalamat kami po at unang-una, napakalayo po ng isang kapatid natin na handang sumuporta, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, yung ating malasakit at bayanihan program ng Maharlika, si Senator. Natutuwa po ako sa kanyang mga adikain na napakaganda, napapanahon para alisin natin lahat
itong mga kahirapan ng ating bansa. Lalo-lalo na this coming election, hindi po kami unang-una, ito po ay galing sa aming mga puso upang tunay ang mga kababayan ko, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nandito po ako unang-una para pasalamatan ang ating kapatid na magkaroon ng peace ang ating mga kapatid na Mindanao, mga Muslim, Christian, bilang isang peacemaker ng ating Senado, at yung lahat ng kabuhayan nandito na. Ano pa ang pipiliin natin sa dalawang senador at senadora, at kami po unang-una kay Dr. Jake, na alam ko na binigyan pa siya ng mas mahabang buhay, almost 30 to 40 years pa, dahil isang paglilingkod sa Diyos na magkaroon ng tunay na kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat po ako at unang-una sa aking mga grupo, lalong-lalo na sa mga kapatid ko na alam kong susuportahan nila ako. Mga Baptist Church yung mga yan, solid at bibigay nilang suporta sa atin. Ang mga ka-brother and sister ko sa gawain ni El Shaddai na patuloy na nagpapasalamat po ako sa inyong pagsuporta sa amin, ang aming chairman, Eagle, Golden Eagle, nationwide and all over the world, Brother Jake Nabea. Maraming salamat po. God be the glory. By the way, si Pastor Anthony, nagbabalik po kami, negosyo sa Vision More, at may pahuling salita Yes. si ating Pastor C. Meron po tayong magandang balita. Senadora at senador at ang grupo ng ating kapatid, Senator Emmanuel Senator Emmanuel Dapiran Pacquiao, at tumawag na po sa akin. May mga magandang balita sila na ang Mindanao, ang grupo ng ating senador na handang tumulong at sumama sa ating Maharlika People's Party. At hindi ko pa lang po maibigay sa inyo kung ang tiyak na kanyang minimiti. Pero malaki po ang pag-asa natin na makakasama natin Senator Paul, ating senador, at I think he's running for re-election. yun po ang medyo 70% to 80% na masasabi natin na baka tumakbo po siya ng senador. Same. So, yung pong kinakapatid ko na very close with senador, nagpasabi na siya. At katunayan po, hindi po haka-aka yung sinasabi namin sa inyo dahil mayroon kaming facts. At makikita ko sa inyo na nung tumakbo si Manny Pacquiao at si President Duterte, ang ebidensya ho namin na kami po ang mismong nagdala. I am the national coordinator, the President, and Manny Pacquiao. Dalawa lang po ito. Yan. Yan po. Pakikita ko sa inyo. Dalawa lang po. Yan. It's Salmo 91. Yan po. Ako mismo ang national coordinator nila. Si Manny Pacquiao po nung panahon na yun, nakuha niya yung number 7. First time. Dinala po namin siya. And this is one, the evidence. President Duterte with our servant leader, hindi siya humingi ng boto. Ayan po. Pumunta po siya doon para sabi niya, pwede mo ba akong panalangin, Brother Mike? Kasi makasalanan din po ako. Wala, hindi siya humingi ng boto. Ang hiningi niya, ipanalangin siya at yung kanyang mga pagkakasala ay patawarin ng Diyos. Yun lang ang hiningi niya. Pero akalain mo yan, ebidensya po yan. Ayan, makikita nyo. Opo. Ayan. We have the facts na talagang kami, pag talagang nagsuporta kami, lalo na ngayon, itong mga adikain ng ating mga kapatid ay napakaganda, lalo na sa ating mga kababayan. Makikita nyo po. Ayan. Ayan, evidence. Yan po. Kaya maraming salamat muli, Dr. Jake. At
kahit papano po, naipakita namin sa inyo na ang mga facts namin na nandito ngayon kami para suportahan ang magigiting at mabubuting mga puso ng mga senadora na unang-una na sumuporta sa NPP. Lalo-lalo na kay Dr. J at sa lahat ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. At siguro mga uling before this episode ends, I would like to reiterate ang advocacy at mission and vision ng Maharlika People's Party is to make this nation great again and the richest country in the world. At palagay namin, based on our consensus, general consensus, wala na pong ibang pangulo na pwedeng makagawa niya kundi si Bongbong Marcos. At yung last will and testament ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay isa sa kapatuparan ni Bongbong Marcos, of course with tandem of Mayor Sara Duterte. At I'm sure hindi po tayo magkamali sa 2022 together with our yung senatorial slate. Of course, we have here Luther Meñano and Princess Amor bilang kapartner sa ating nation building to make this country great again. Amen. So, may pahuling pananalita kay Princess Amor. Meron akong pahabol sa ating mga leaders na gusto ko pong magiging tinig at boses ng mga ating OFW. As a OFW leader, anywhere in international, nakikita ko po yung kahirapan ng ating mga OFW. Kaya gusto ko pong bigyan ng pansin yun. Lalong-lalo na po yung mga nakukulong. So sana po, susuportahan nyo ang MPP, lalong-lalo na ako kasampu ng aking mga kapamilya sa MPP, ang ating Senator Luther Meñano, kasama ko yan sa mga dikay namin. Dahil isa kami sa magiging boses at tinig ninyo sa ating bansa. Ipaglalaban namin ang karapatan ninyo bilang isang mamamayang Pilipino sa ating sariling bansa. Ayan lang po yung mga ipapahabol. Amen. Bago ko na makalimutan na Doktor, pinapasalamatan ko pala si Vice Governor C. Alvarado dahil kahit napaka-busy ang panahon nila nung nakaraang araw dahil sila ay nasa relief goods distribution doon sa bayan ng Bulacan, Kalugit, Bulacan, kung saan may mga nasasalanta tayong mga kababayan. Subalit sila ay nagsusumikap talaga na maipamamahagi ang relief sa ating mga kababayan dyan sa Bulacan. Binabati ko po si Vice Governor C. Alvarado at ng kanyang Governor also si Daniel Fernando. Magandang gabi po sa inyo. By the way, Senators, I would like to officially confirm and announce na talagang ang buong Bulacan, headed by right now Vice Governor Alvarado, C. Alvarado, will be joining MPP. Lahat from Mayor down lahat ng slate niya will be under MPP because they believe in the advocacies ng ating Maharlika People's Party. Of course, I would like to acknowledge Eagle Boy Antiporta. Of course, we have Eagle Merdel Sakdalan for coordinating at magkikita-kita po tayo sa Bulacan. Well, would like to say hello to Vice Governor and probably is running for governor, but that's still for confirmation. Ay magkikita-kita po tayo sa February 18 sa Bulacan Capitol at doon po natin ipoproclaim ang buong slate ng MPP sa Bulacan po, sa Kapitolyo. Yeah, see you there. Yeah, Vice Governor, probably whatever position you have in mind, C. Alvarado. So, we'll see you there, together with our whole slate. Binabati ko rin pala ang ating chairman ng Royal Maharlika Tribes One Nation, si Dr. Mangako Kumpa Saudal Hads,
at nagpapasalamat po ako sa kanyang 100% na suporta para sa Maharlika People's Party dahil nabuo na po ang ating Mindanao regions from Region 6, Zamboanga, Region 10, Cagayan, sa Cotabato, din Jinsan, Region 12, dito rin sa Davao at ang Caraga Region. Nagpapasalamat po kami na sa magitan ng suporta ni Dr. Sultan Mangako Pumpa Saudalhads ay naisakatuparan natin ang paglalagay ng mga chapters sa bawat region. And now we are moving forward for Region 6, 7, and 8 for Western Visayas, Central Visayas, and of course dito sa Region 8. Maupay na lugod hayo nga tanan mga kauturan kong mga taga-Samar. And of course kay Mayor Jamanti at Vice Mayor Jamanti ng Tuguran, Cebu. We will be there tomorrow sa Cebu City po para sa site visit of land inspection at business meeting with the local government unit of Tuguran for our projects. Maraming salamat. At pagdagdag po, no, Senator Luther, ito pong Disyembre ay papunta po kami sa Ilocos Sur to have a final negotiation of MPP with Governor Governor Chavit Singson, together with his affiliates, together with of course yung aking cousin-in-law si Councilor Amitoni Abarquez. Andiyan po kami at we're launching MPP together with Narbacan leader si Rafael Diaz. We will be there and we hope, palagay ko, God willing, talagang tayo ay God with the prayers of El Shaddai and the rest, of course, Iglesia ni Cristo, Catholic, Baptist, ay magtatagumpay ang Maharlika. At of course, ang ating mga kababayang Muslim sa magitan ni ating Senadora Amor Mastura. She's from Turkey. Galing pa po sa Turkey at pumunta lang dito para maiskatuparan ang pagsuporta sa Maharlika People's Party at ng ating mga kababayang nasalanta ng bagyo, dumanas ng COVID at iba pa. At siya ay namumudpud na ng mga relief distributions in their hometown. So maraming salamat po sa inyo. Lastly, I want to acknowledge our MPP Head Director Coordinator in Maguindanao and our MPP partner for Assembly, that with Riz Kasim. Yes, Dato, you can... ang huling salita po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, mga kababayan kong nasa Cotabato and Mindanao, especially sa lahat po ng buong Pilipinas. Tayo po ay humingi po ako ng tulong sa inyong lahat na tutulungan po natin na makamit ang ating Presidente na Bongbong Marcos ang kanyang tagumpay sa landslide po. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mga kababayan sa Mindanao, sa Cotabato ay Maguindanao na sumusuporta po sa ating pong MPP Maharlika People's Party. Tayo po ay mabuhay pong lahat. Marami pong salamat at ito Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum sa kanulangan ng mga bangsamoro sa Maguindanao. Sa akin, abangan niya po sa Tabang Sargano, sa bangaling ko buong suporta no sa MPP. Lalo-lalo sa ating magiging Presidente 2022, si Bongbong Marcos at ang kanyang Vice Presidente Sara Duterte. Sampun ang kanyang mga Senator Luther Miñano, Dr. Luther Miñano, and I, Princess Amor Mastura from Maguindanao. So inaasahan ko ang inyong suporta sa buong Maguindanao, sa buong bar, na sana suportahan niyo ang MPP dahil ito ang boses at tinig ninyo sa masa para sa ating bansa. Amen. at of course, nagtatapos po tayo sa episode na to at after this, watch for this announcement and video, special video announcement natin. Meron pa rin po tayo sa July 2021 sa Malaysia naman, sa Kuala Lumpur, to launch the
2021 Golden Eagles Summit in Malaysia.